High school, ganun pa rin, tuloy pa rin ang diskarte, pero halamang mahiwagal laman ng bulsa ko. Check, right, check, let me disconnect the tech, redirect, so I'm able to connect, correct. Si Innocent One, nung hindi pa siya bumabalik sa pagrarap nun, ang nagkasama kami ni Bling. Gustong gusto kasi ni Bling na bumalik sa pagrarap si Innocent One. Gustong gusto niya talaga. Naggawa kami ni Bling na kanta na Tawagan Mo Lang. Sabi ko kay Bling, okay lang ba, labas natin to, parang medyo baka isipin kay Innocent One to, kay tong kanta na to. Sabi, hindi yan, okay lang yan na lumabas yung kanta na yon, siguro mga 2 buwan lumipas, 3 buwan, 2 buwan. Nagulat ako, nagpunta si dito, si Innocent One, na hindi ko inaasahan, hindi ko talaga pumunta siya rito ng alauna, 2:00 ng madaling araw pumunta siya rito. Dala niya yung sasakyan, yung kotse. Ang hindi ko makakalimutan na sinabi niya nun, alam mo ba pre, ikaw ang kauna-unahang tropa na pinuntahan ko ngayon. Kasi nawala siya sa pagrarap, sabi ko ba't ako? Basta ikaw yung una kong pinuntahan ko. Ang dami kong pwedeng puntahan na tropa na malalapit, pero ikaw yung una kong pinuntahan. Kung wala kang dating, tapos ang pati mo sobra, itong dapat tuwing bago ka pa magangas. Bumili ka muna men, malagang pumorma. Yo, what's up mga ka-street? Ako nga pala si Nats, aka Natong Bagsik, at kasama ko si Roger Swan, 187 Mobsters, and this is Street TV. Nandito nga pala kami ngayon sa Barangay Colong, Valenzuela, sa Blockchain Music. Meron na naman tayong mga bagong kwento na maa-unlock dito. Pakilala mo yan, Kois. isa sa kumanta sa We Don't That We Multiply and isa sa pinaka-unique na rap skills dito sa Pilipinas. Walang iba, syempre. Pero secret mo na. Pero bago yan, syempre, huwag niyo kalimutan mag-follow at i-subscribe ang Street TV Official. Like and hit the bell button to keep you updated, guys, para updated kayo sa mga bago namin nilalabas sa video. Tama. Ano ba hinahantay nyo? Tara na! Lapas na ngamin, amin na lapas na ngamin. Lapas na ngamin, amin na lapas na ngamin. Dito na yun, tara. So, brother. Ito nga pala yung studio pre. Dito ginagawa yung mga beat. Ayan dito. Kasi gumagawa ako ng mga beat minsan dito. Yung mga client ko dito ginagawa. Minsan, sumasalang yung mga tropa sa blockchain kung sino mga gustong mag-rap. Ito na yung mga gamit ko pre. Simple na yung mga gamit natin dito pre. Simple na mga gamit natin tol. Yan. Oh. Yun, tsaka marami na mga nakapag-record dito. Basta marami na iba-iba na. Andiyan na sila Malabontag, sila Crisis. Ayan, tsaka sila Manning Bagsik. As yung ibang mob, nagpunta si Bling, si Innocent One, yan. Madalas yung dalawa na yung One Tags. Yun ang madalas talaga na nandirito. Nagpupunta dati dito sa akin. Dito kami nag-record madalas nun yung panahon na yun. Tapos mga, Lady Masta, halo-halo na, mas ang dami nila eh. Hindi ko na sila Carl Banayad, sino pa ba, Kawago. Basta marami nga lumalapit yung nag-record dito. Ang tatak ng aking shirt, aking hoodie, aking pants. You know, syempre walang iba, Stanley Mike from 187 Mobsters, Blockchain Music, mula sa grupo ng Rapture, at ito ang storya ko. Yeah. Nagsimula akong mag-rap mga year, siguro hindi muna rapper, siguro hip-hop muna tayo. Naging gangsta shit nung paano ng 98 to 99. Kasi hindi pa talaga ako totally nagra-rap nun. Wala akong hilig sa rap. Ayoko talaga ng rap nung panahon na yan. Kasi may nag-introduce sa akin ng rap yung pinsang ko. Pinsang ko pangalan ng Wangbu. Pinsang ko yun nasa England, nasa London. Siya nag-introduce sa akin ng hip-hop.
As na ito, may mga tape siya. Doon ko na unang ano yung rap. Kinokolekta niya yung mga tape ng mga ano ng mga Sun Valley Crew, Masterplan, Legit Misfits, IPK Oblax, Ghetto Dogs, El Latino, Chinese Mafia, Mad Poets, halo-halo. Hanggang sa naging ano na rin ako noon na yung napainggan ko yung mga tape niya, doon ako nahimok na makinig ng rap. Pero hindi pa talaga ako nagsusulat o nagra-rap. Baga, naikinig lang muna ako. Hanggang sa meron din mga donggalo na mga tape. Kasi yung time na yun, pinakinggan ko yung unang dinig ko ng tape, yung Ghetto Dogs. Yung Ghetto Dogs 1, yung tipong violente na yung mga tugtugan ng kanta nila. May mga halong ano man, yung tungkol sa government, gobyerno. Mga pasigaw, mga alter ego nila. Yung time na yun kasi pag pinatugtog mo yun, yung mga tape na yung old school na yun, isipin ng magulang mo, kantayin ng demonyo. Ayaw nila na mga ganun. Tsaka yung panahon na yun, year 97, 98, hindi pa pinapatugtog yung rap sa istasyon ng radyo. Walang ganun talaga, as in wala. Kung meron man siguro, mga wholesome na kanta, siguro kay Andrew, pero bihira lang din. Karamihan talaga, hindi pa ilala yung, hindi pa ilala yung rap music sa Pilipinas. Maaaring mga hip-hop, gang, pero yung rap, hindi pa accept talaga ng ano, na dito sa Pilipinas ng time yan. Base sa ano yun karanasan ko yun na ano. Dati kasi nung party na yun, panahon ng 90s, 99 party, pwede ka makapag-guest ng rap. Ang tawag doon is intermission. Ay, may mag-intermission pa lang ngayon, may mag-guest ngayon. Ngayon, ang beat pa na dati, naalala ko, beat na plain lang, yung kalampag lang, may mga remix na kanta, yung wala siyang backgrounds, kalampag lang, as yun, geges ka, minsan CD na M-Planet, naabutan M-Planet, mga plain lang na beat, or kaya yung time na yun, yung tape, naalala ko, sinatsaga ako dati, nag-umpisa pa lang, yung tape ng ano, yung tape, nyari, may mga tape na remix, mga kanta, pahirapan kasi wala namang sound click na, walang internet nung time na yun, walang YouTube, kaya yung pagdating sa mga beat, napakahirap talaga ng beat. Kaya pag may mga beat ka, kaya mga rap o may remix na kanta, pag may nakita kang bakante sa dulo, tapos na yung kanta, may iwan na beat, remix kasi yun may 2 seconds, 4 seconds, 5 seconds, papahabain mo yun. Ngayon gagawin kami, karaoke kami, tape din ito yung double tape yun. Ito yung dito yung magre-record, dito yung mag-play sa kabila. Ang gagawin ko, para maagawa ko ng beat nung time na yun, patutugtugin ko rito sa kabila, play ko, tapos ito naka-ready na record. Pag ihuhulihin ko yung tempo nun, pagtapos ng kanta, pagpalo ng kick, record, kailangan sabay talaga, pack record, yan. Record na siya sabay, ihinto ko. Pagdating ng snare, hihinto, siguro mga 2 seconds, mga ilang bars, siguro mga 2 rhymes, siguro 1 rhyme. Stop, tapos babalikan ko ulit yan, re-rewind ko ulit yung kabila, play ko ulit, record ko ulit. Kailangan timing yun. Once na hindi timing yun, automatic offbeat yun. Tipong hindi siya sakto sa rhyme ng ano. Ganong kahirap dati makagawa ng beat nun. Kasi walang internet, wala pa rin ang, nabutan kasing era na yun, ano pa rin, as in wala pa rin, ano. Siguro meron ng CD, pero hindi pa siya ganong sikat yung CD, hindi pa na-adapt ng tao. Karamihan talagang time yung tape. Kaya napahirapan nun sa tape. Unang-una kong mga naging kagrupo sa pag-rap, siyempre, doon talaga ako sa Bulacan, sa Loma de Gato, dyan sa Heritage. Nung time na yun, nangungulag ako ng mga tape, rap listener lang ako. Hanggang sa may naging kapitbahay ako, na taga Nabotas, na hindi ko akalain magiging tropa, naging kumpare ko din. Hanggang sa, syempre, nagkaroon kami ng mga gang ng time ng 90s kasi hindi pa ganong putok yung rap nung karamihan doon, mga gang talaga eh. Ngayon, nakilala ko siya sa lugar namin sa subdivision. Nakilala ko yun pangalan si Microguns, si Gmar. Ang ege niya, Microguns yun. Nakilala ko siya ng time na yun. Kating kapatid niya, si Jason. Tawag namin sa kanya, J-Masta, yun. Ngayon si magkapatid kasi ngayon yung utol niya, si Microguns, si Jmar. Siya yung nag-ano sa akin, naghihimok sa akin na, ba't di mo subukan mag-rap? Total, naikinig ka pala ng rap music na kongolekta ka ng mga tapes. Sabi mo, di ako nag-rap, di ako marunong magsulat. Nagkataon na, ano pala siya, rapper pala talaga siya, nagaling na Botas, tas nalipat dito sa subdivision sa Loma de Gato. Ayun, sabi niya, ito yung mga kanta ko, pinarinig niya sa akin. Mga demo tape pa lang dati, demo tape. Ni-record lang sa karaoke, sa Kongfone, pinarinig niya sa akin. Para may idea ka ito, ayun ba yun? Ganun mag-record, ganun. Hanggang sabi niya, total, di ka marunong magsulat, ako muna magsusulat ng kanta. Gagawang kita ng kanta. Kumbaga, gagawa tayo ng isang kanta, ito yung verse mo, ito yung verse ko, pero kakantayin mo yung sulat ko. Ganito gawin mo, ganun.
Kasi hindi ako marunong magsulat talaga nun, as in hindi ako marunong mag-rap. Alam ko lang yung sasabayan mo lang yung mga yung mga old school na kanta ng iba, tulad ng BB Clan, yung Mabangis, kakanta mo sa intermission sa mga party. Dating time na yun, hindi pa naman usi mga sariling sulat, karamihan nun, sasabayan mo lang mga iniidolo mo, hinahangaan mo. Yun, kinabisado ang lyrics niya, record namin yun. Sabi niya, dalawa lang tayo, kailangan meron pa tayong mga ibang kasama para marami. Ayun na, doon na pumasok yung utol niya, si Jason Pinoy, si J Masta. Pangatlo siya, sunod si Clamsy, si Alexson, a.k.a. Clamsy, tapos sunod si AJ, si Atropos, a.k.a. Atropos, tapos si Aga, si Buslaw, tapos si Ampoy, si Usmalik, yung mga real name nila, tsaka yung tag name nila, pinagsama. Hanggang sa, yun, nakarecord kami ng isang kanta. Isang kanta na. Hanggang sa nakailigan namin yun, wala na kaming ginawa, no? Hindi mag-record. Hanggang sa naisipan namin na bumuo ng demo tape. Kasi nung panahon na yun, kasi ngayong era na to, napakadali na lang talaga. Hindi katulad ng era namin, ang hirap noon. Bago ka makilala, kailangan ating ka ng rap contest para ka ma-expose, makilala yung grupo mo. Ganun. Hindi kasi katulad ngayon, video mo lang yung sarili mo. Upload mo lang sa social media, okay na eh. Nung panahon namin na yun, kailangan mo umatin ng rap contest or magpasa ka ng demo. Sa totoo lang, nakikinig rin talaga ako ng Donggalo. Kasi yung era namin, yung era ko, 98, 99, yung kasing era ng Donggalo era talaga yan. Hindi natin pwedeng baliwalain yan. Sa ayaw man sa hindi, ang rap sa Pilipinas, isa yan sa mga foundation, Donggalo Records talaga. Real talk yan. Siyempre, era ngayon. Iba na kasi era ngayon, hindi na nila naabutan yun. Pero yung mga old school, alam yan. Pag sinabing Donggalo Records nung panahon na yun, astig ka nun. Dahil dati ang rap, ayaw ng mga nanay-nanay yan, mga matatanda. Ano ba yung rap na yan? Napatugtog nyo, para sa demonyo, wasakin mo yung tape. Hanggang sa ito na, era na to. Unti-unti na na-accept na ng mga tao yun. Parang, ito na yung era na ito. Baga, nagkaroon ng mga flip-top, mga murahan, puro mga unti-unti na na-accept ng tao yun di ba? Wasakan kayo ng pagkatao. Pero yung time na yun, ng 98, 99, hindi ka pwede mag-ganon. Putik na yari ka talaga, pagagalitan ka. Bago ko kasi maging Rapture, Kartada Alas, tas na-affiliate siya sa Monumento Clan, kay Raiji. Si Raiji kasi siya yung grupo ng Microponos under ng Donggalo Records. Member siya ng Microponos, tapos bumuo siya ng clan na mga rapper, siguro 15 kaming grupo, 13. Halong-halong grupo na yun, Batugang Clan, Balatenga Crew, 2x2, Lady Masta, mula batch 1 hanggang batch 2 yun. Baga, kami yung mga minamanage ni Raiji, taga-Caloocan siya. Hanggang sa yung grupo namin Kartada Alas, siyempre may mga nag-asawa na, nagkaiwalay na, ako na lang yung natira. Sabi ni Raiji, hanap kita ng kagrupo. Ayaw sino? Ayun, si Duque nga, a.k.a. Rap Guard. Ayun na, doon na ako, pagdating ng grupong Rapture, doon na nag-iba yung style ng kanta ko. Doon na. Kasi yung Kartada Alas ako, medyo bago-bago pa anong time na yun bagsakan yung kanta ko, Pagdating ko ng Rapture, doon na, sabi ko, iba na yung kasama ko. Kailangan medyo upgrade tayo. Sabi ko, ito na. Napainggan ko si Glock 9. Napainggan ko si Glock 9. Sabi ko, napainggan ko siya nun. Sabi ko, kay Bato, walang ganon na rapper. Walang ganon. Bibilib ko sa kanya kasi, pero yung time na yun, wala naman nag-i-speed rap bukod sa kanya. Nung panahon 90s, siya lang. Ako, sa akin lang, opinion wala siyang katulad, wala siyang kahambing nun. Yun. Baga, akala nila, ganun na kami mag-rap, mga di nakakala. Di nila alam, may pinaghugutan din kami. Yun na. Rapture na kami. Yun na, balik tayo sa Rapture. Maraming kanta. Si Duque, si Rap Guard, di naman nag-speed rap yan. Bagsakan kanta niyan. Kanta kami rap contest. Nagsimula na, mating may rap contest, nagcha-champion kami. Real talk yan, nagcha-champion talaga kami. Kasi, konti lang mga speed rap nun Konti lang talaga. Karami nakakalaban yung bagsakan lang Yung time na hindi naman kami, bago-baguhan pa kami, hindi pa matatalim lyrics namin nun. Diba? Hindi ko naman dinideny yun dahil siyempre nag-umpisa tayo. Nasa marinig ka mabilis kumanta, kakaiba, bago kasi sa pandinig yun. Diba? Bago. Hanggang napansin ni Rap Guard na sabi niya sa akin, natatanda ko sinabi niya, "No Brian, ikaw na lalaki napapansin." Totoo yun, sinabi niya yun. "Ikaw na lalaki napapansin." Ako, di ako napapansin.
Nagagawa nga rin ako ng ganyan. Magmamabilis nga rin ng kanta. Sagawa ka na, gano'n. Kaso hindi niya makuha. Hindi niya makuha yung speed rap. Ang ginagawa niya ng lines doon, puro isang line lang, ganun lang siya. Wala yung tuloy-tuloy, hindi niya makuha yun. Inaaral niya na inaaral, hindi niya talaga makuha yun. Ako, nakuha ko ng time na yun. Sabi ko, ito yung pattern niya, pre. Ano mo lang dun niya mo. Hanggang sa yun, unti-unti niya nakuha yun. Yung sabi niya lagi sa akin tuwing ating kami ng rap contest, ako yung lagi siya sa akin, ikaw lang lagi napapansin sa atin tatlo. Diba? Kaya nag-speed rap na rin siya. Doon siya nahimok na mag-speed rap noon. Ayun, sa rap contest nga, sa Rapture, nakalaban namin sila Abadong Respetadong Judas. Sa Nabotas, nakalaban din namin. Ayun, Street Soldiers, nakalaban din pala namin. Sila Charlie. Sino ba? Filibusteros. Army of Rebellion pala. Ayun, Army of Rebellion yun. Ayun, ewan ko lang si J. Will kung nakalaban namin sa rap contest. Di ko lang sure kung nakalaban namin yun. Tas dito sa bandang Star Mall sa Mandaluyong ba, sa Mega Mall. Ewan ko yung Republican kung nakalaban namin sila Flake G ng time na yun. Kasi host nun, Dugong Pasay. Hindi ko lang sure kung sila talaga yun. Basta may nagsabi sa Republican yung kalaban namin din eh. Yung kumanta kami nila Rapper doon, bilang Rapture, alam ko nagkamali kami rin eh. Hanggang sa lumaylo na kami. Baga, naging busy na rin si Duke eh. Pati si Dengis Khan, kagrupo ko, medyo lumaylo na sa pag-rap, medyo nag-iba-iba kami ng landas muna, panandalian. Nagkaroon ako ng pwesto dito sa may Grand Central, dyan sa Caloocan sa mall. Nagkaroon ako ng tindahan dyan, naging tenant kami dyan, nagkaroon ng mga tindahan ng mga damit, yung mga pang-hip-hop na damit. Nagkataon, naging katabi ko sa pwesto, si Chubby, sa may-ari ng Boss Balita. Yun, nakatabi ko ng pwesto yun. Tapos sa kabila naman si Denreb. Ayun, naging ko sila, kakompetensya sa pagtitinda ng damit. Di ko akalain na nandun at di ko rin akalain na tambayan pala ng 187 yun. Yung panahon na yun, dyan sa Grand, na nakikita ko sila noon, yung time nakikita ko sila, tangu-tanguhan. Una kong nakita talaga nun si Innocent One. Nagtitinda siya, taga-bantay siya ni Denreb nagtitinda siya kay Denreb. Baga pwesto ko dito sa kabila, alos dikit lang si Tibo, si Innocent One. Tapos sa kabilang side kay Chubby, taga-tinda niya ng time na nabuntang ko si Mai 6 sa Army of Rebellion yun. Hanggang sa, ayun, sabi ko, andito tong mga to Ito yung mga nakakalaban namin sa mga rap contest At alam ko na sila yung mga speed rap din talaga. Hanggang sa, ayun, nakatanguan ko si Innocent One. Una, tango-tango kami Innocent One. Nakita ko siya. Hindi ko akalain na siya pala yung Innocent One. Hindi ko talaga alam na siya pala yun kasi nagkaroon ako ng CD niya, pinakikinggan ko. Sa buong mob nun, yung time na yun, siya yung pinaka nagustuhan ko na, na mag-speed rap ng malinis. Siya yung nagustuhan ko nun, kaya tumatak siya sa isip ko nun. Tsaka bukod doon kumakanta kasi siya, ang ganda ng boses niya. Umating kami ng rap contest nun sa Boom na Boom. Nakalaban namin dun si membro din ng 187, hindi ko alam. Grupong Philippine Triad. Sila Mark na, Triple XL, yun. Naging kaibigan namin hanggang sa pinakilala niya kami kay Gab. Hindi namin akalain na membro pala siya ng 187 nun. Tapos sabi nga sa amin ni Mark nun, tol, pinapapunta kay ni Gab sa studio, baka gusto niya raw lumapat dun. Ayun, sinama ko si Rap Guard nun, pero di siya sumama nun. Ang sinama ko si Dengis Khan, yung kagrupo kong isa, dahil tatlo kami sa Rapture. Ayun, nagpunta kami na sa Tondo, tapos yun, pinag-record niya kami ng All-Star nun. Pero naging tulay talaga nun para mapasok ako sa 187, ang naglakad talaga sa akin nun. Si Mark talaga ng Philippine Triad, si Triple XL. Siya talaga yung nagano sa akin kaya nag-push kay Gab nung time na yun. Ayun, hanggang sa nakita ko nga si Tibo. Ayun ko, di ko alam kung ako ba yung nauna o siya yung nagsabi, nagawa kaming kanta. Hindi ko na matanda kung ako yung nauna o siya yung nauna na gawa naman tayong kanta ganun. Hindi ko na matandaan exactly, pero yun na nga, nagkaroon siya ng nasa Grand Center kami, may pinapatugtog siyang beat nun. Preto, gawa natin ng kanta to. Sabi ka yan, sige. Ay ko anong kanta. Ayun, ginawa niya yung kanta na yung wawasain niya, ayun. Pinarinig niya sa akin yung chorus. Ito yung chorus na ito. Tapos, ito yung sa part mo. Lagyan mo ng ganitong speed rap dito sa part ng chorus. Yan. Banggitin mo yung pangalan natin. Ganun. Kasi, si Innocent One gumawa ng chorus ng wawasain.
tinuro niya lang sa akin ng papasukan ko, ito dito ko sa part na to. Sabi ko, sino kasama natin diyan? Ang gusto ko sanang kasama noon kasi time na yun, gusto kong makakollab din si Abaddon. Sabi ko si Abaddon isama natin diyan, 3 tayo. Ayun, di wawasakin, kasama si Abaddon, 3 kami. Ngayon, kinausap ni Steve, ni Tibo, Innocent One, si Benson na Abaddon, sama ka sa kanta na to. Iyon, yung reply niya, hindi siya sumama. Hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan nung panahon na ba't di siya sumama o ano. Kaya sabi ni Innocent One, meron na akong alam, sama natin dyan. Kaso nasa probinsya pa. Ay ko sino? Ayun, si Bling. Sinong Bling? Si Bling si One. Kaso wala pa siya, nandun siya sa probinsya, hintayin natin siyang umuwi. Darating na siya rito sa Maynila. Hindi ko pa rin nakakarap si Bling. Nung dumating si Bling, pinakilala sa akin ni, siguro may isang buwan lumipas, pinakilala sa akin ni Innocent One si Bling. Ayun, sinulatan ng kanta, ganun. Ayun, nagawa namin yung kanta na, na wawasakin niya, ayun. Tapos, bumubuo kasi ako ng album kay Gab, mixtape nun. Bumubuo ako ng album, mga 12 tracks yata, yung 10 track, di ko na matanda. Hanggang sa, para matapos lang yung kanta na yun, ang ginawa ko, kasi solo ko, Stanley Mike, para matapos yung kanta na yun, kumuha ako ng mga ibang kakulab. Karamihan din ng kakulab ko, galing din sa MAB. Yung nga, makalipas sa mga ilang buwan nun, na gano'n nga sa akin si Innocent One, sila lagi may nagkikita, collab daw kay ni Abaddon, na di ko na-eksaktong matandaan kung si Abaddon ba nagsabi nun, o ako ba nagsabi nun na mag-collab kami. Basta ang nangyari kasi, naging 2 na kami. Kaya pala di siya sumama sa wawasakin. Ang mangyayari pala is 2 kami sa kanta. At doon na nabuo yung kantang Habulan. Tatandaan, ginawa ko yung kantang Habulan kasi buo na yun nakanta ko sa album. Solo ko talaga yun. Ngayon, sabi ni Abaddon, 2 kami. Binaklas ko yung 2 verse ko. Ngayon, tag-isang verse kami, sinulatan ni Abaddon. Ang pagkakaunawa ko ng panahon, hindi ko lang kung in-on the spot niya ba yun o sinulat niya. Basta may nagsabi sa akin, in-on the spot niya lang yun . Saan yung na-record yung boys? Yung una sa yung pangalawang collaboration sa 187? Kay Innocent One, tapos kay Abaddon? Kay Gab. Yun na nga, sa 187 Mapsos nun. Doon ko mga ni-record yun. Tapos, sumunod na nun yung Lapas Tanganin yun. Yung sa Lapas Tanganin kasi, ang gusto ko talagang makasama, binubuo ko kasi bagsakan na, gusto ko makasama, bagsakan naman, hindi naman puro speed rap. Kasi ako na speed rap, gusto ko may makasama ang kantang bagsakan. Ang unang naisip ko talaga nun, si Mike Cosa talagang gusto kong isama ron. Kasi bagsakan siya . Kaso nung panahon na hindi ko siya ganong ka-close, hindi ko pa siya ganong nakakadaong ang palad nun. Siyempre, bago pa lang ako nung time na nakakasama sila. Hindi pa rin ako 187 nung panahon na yun. Baga, sama-sama pa lang, collab-collab. Si Mike, hindi ko nahiya ako magsabi sa kanya. Ay nangyari, nagpupunta sa Grand Central si Manning Bagsek, bata pa siya nun, baga, college pa lang siya, nag-aaral siya, nagpunta siya ron. Hindi ko akala nag-rap siya. Ay ko, sama ka rito. Kasi narinig yung boses ni Manning Bagsek, medyo malaking boses, parang Clutch B, Chinese Mafia. Sabi ko, ikaw na lang, sama ka rito. Kinontak ko siya nun . Hindi ko alam kung sa Grand ko ba siya kinuusap mo, tinawagan ko siya nun. Ayun. Doon nabuo yung kantang na Lapas Tanganin na dapat si Mike talaga ang isasama ko doon. Yun, ni-record namin kay Gab. Yung Lapas Tanganin. Ko ni-record ko yun. Nandun si Bling nun, ni-record ko yun . Kasi ni-record ko yun. Pag kay Gab kasi pag nag-record ka, pag nasa loob ka na ng booth, galingan mo na. Hindi mo bra kay Gab yung cut. Pwede naman mga ilang parts lang. Pero sabihin mo na dadagdagan mo ng ganito, na ganun. Kasi pag-record mo doon, galingan mo na. Hindi yung paglabas mo is, para maulitin ko ngayon, pwede ba yun? Nandun ko na, di yung pag-ginalingan. Ibuhos mo na lahat doon. Ay, di ko magawa yung may mga gagawin akong putol, na may mga style na gagawin ako. Hindi ko magawa dahil nga, gusto nila maging professional yung dating mo doon sa studio. Pag salpak mo sa booth, alam mo na yung gagawin mo. Hindi na magtatanong-tanong ka pa ng kung ano. Si Gab kasi medyo stricto kasi talaga yun. Stricto talaga siya pagdating sa mga nag-record sa kanya, sa mga artist niya. Baga, matatawag mo siya para sa akin, matatawag mo siya na leader. Kaya ako siya natawag na leader kasi isang salita niya lang, kailangan mangyari yun. Hindi pwedeng hindi mangyari yun.
Pag sinabi niya, may gagawin tayo na ganito, ganun, kailangan mangyari yun. Hindi ka pwede yung inarte ka na patatagalin mo ano. Pag sinabihan ka ng ganun, gawin mo yun. Hindi mo pwedeng patagalin yun. Kaya lalos lahat sa mob, isang salita lang niya, karamihan doon, mga sumusunod talaga doon. Ganun siya ng handle sa grupo ng mob. Stricto talaga, stricto. Isa pag nagpunta ako doon, tulog pa yun. Hihintayin ko yun na magising yun. Hindi mo pwede yung pagpunta mo ron, record ka kagad, hihintayin mong magising yun. At maghintay ka ng ilang oras, hintayin mo siya. So paglabas nun, kailangan may timbre ka. Hindi pwede din yung pupunta ka na lang doon na wala kang timbre sa kanya. Pauuwiin ka nun. Wala ka naman timbre dito. Yung pupunta ka, nag-chat ka muna. O tumawag mo, nag-text ka muna para malaman natin na magre-record ka. Pero kung papay-schedule ka, pero kung pupunta ka doon na wala kang schedule, syempre, ang dami niyang ginagawa eh. Ilan yung mob, ang daming grupo nun. Bukod sa mga nagre-record sa kanya na para kumita siya. Siyempre, ang dami niyang inawakan dun eh. Hindi pwede yung diretso salpak ka na lang na pupunta ka na magre-record ka. Ayun, gumawa ko sa kanya ng mga 12 tracks yata, 10 tracks. Paano ka naging ganap na 187? Kailan ka nila nayarap? Anong year? Ayun nga. May year quiz. Year ba yun? Siguro mga bago ko ma-adapt sa 187, hindi kasi basta-basta yung pinagdaanan ko sa 187. Hindi ganun kadali eh. Sa akin ha. Kasi nga nangyaring part, nagaling ako blessed tang, galing ako sa hindi gusto ni Gab na, kay Kenny nga blessed tang, medyo may problema sila. Kaya parang nahirapan din ako ma-adapt ni Gab nun dahil nga galing ka sa kalaban eh, tapos ngayon pupunta ka dito sa mob. Eh nalaman pa ni Gab na nakakasama namin si Blessed Tang nung panahon na yun. Meron silang problema, baga parang nadamay na rin kami. Eh, ngayon nagkaroon na ng laylo kasi nun sa True Assassin kami na ngayon, nagkaroon na ng matagal na laylo, hindi na kami nakikita. Lagi lang ako sumasama sa kanila. Yan. Pero hindi rin talaga basta-basta kasi yung time na yun nga, galing ako kay Kenneth. Parang hindi siya palagay sa akin nun, parang wala, sa madaling salita, walang tiwala sa akin. Hindi komportable. Hindi siya komportable sa akin, nagaling ako sa kalaban, kaya hindi ko agad nakuha yung tiwala ni Gab nun. Tsaka nararamdaman ko naman nung panahon na yun, na medyo ilang sa akin nun. Hanggang sa kalaunan, tumagal, pinakita ko naman sa kanila na wala naman akong, wala naman akong sa mga issue na ganyan. Hindi ko rin talaga alam yung pinagmulan nun. Pinagpatuloy ang rap, walang sulat, gawa ng kanta na gano'n. Ano pa yung mga kaganapan sa 187 na hindi mo malilimutan? Hindi ko makakalimutan na experience sa mob. Kasi pag gumagawa ako ng kanta, karamihan talaga sulat talaga. Inuwi ko sa bahay. Napunta kasi ako sa mob, di ko akalain na on the spotan pala doon. Wala akong idea na ganun pala. Sabi ko, na imbitahan tayo sa All-Star ni Third Floor Man. Sinabi ni Gab na lahat salang dito. Ayun, napunta nga ako yung kanta na Philippine Fastest Rapper ba yun? Ay, yun ba yun? Kay Third Floor. Ayun. First time ko mag-on the spot noon na hindi ko talaga akalain na ganun pala doon. Kaya yung narinig ko yung verse ko rin, hindi talaga ako nakontento. Hindi ko type yung banat ko doon. Sabi ko, kung inuwi ko tong verse na to, mas okay sa akin to inuwi ko. Kasi on the spot, nabigla din ako eh. Lumabas yun. Yung kanta na yun. Ayun. Ayun, hindi makakalimutan kasi nakita ko, ang dami dun eh. Pinatugtog yung beat eh. Ito sulat. Hindi ko akalain na ganun pala doon. Kaya nabigla rin talaga ako. Wala akong idea na ganun pala doon. Kasi nasanay talaga ako nang inuwi ko sa bahay. Sulat, mas napag-iisipan ko talaga. Ano yung pinakamatinding kanta na samahan mo dun sa 187 Maxis? Bilang lang din ng hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon is maganda yung isusulat natin. Maganda sa'yo. Hindi maganda sa kanya. Para sa'yo, okay. Hindi natin masasabi kung okay sa iba eh. Di ba? Pero para sa akin, yun, pinakahigit sa lahat dilemma. Kasi yung ginawa ko yung kanta na yun, ang chorus dapat nun, si Innocent One dapat ang chorus nun. Yung panahon na yun, si Innocent One busy na rin dahil karamihan sa mob, siya yung kinukuwang chorus eh. Baga, siya talaga yung laging paborito dun na kinukuwang chorus dahil pagdating sa chorus, nasama mo, maganda talaga eh. Busy siya. Hindi ko na siya makakontak nun. Nangyari, kay Bling, kinontak ko si Bling, ano mo to, ay simpleng chorus lang, simple lang. Ano bang kanta ito? Ayun, doon niya sinulat ni Bling yung sa dilemma na kanta. Ayun, yun. Diba sa We Don't Die We Multiply, kasama ka rin doon. Paano ka in-invite ni Gab? Sa We Don't Die We Multiply, buti nga napasama pa ako doon eh. Hindi ko akalain, hindi ko rin alam na papasama ako doon. Kasi panahon na yun, nandun kami
ni Innocent One nun. Kasi lagi kami magkasama ng One Tags. Kami talagang tatlo sibling. Kami talagang madalas magkakasama nung panahon na yun. Nandun kami nun sa Tunog ng Muntinlupa, Alatag Prince. Kinontak, biglang nag-message yata si Gab kay Innocent One. Oh, gawain na ganito, may gagawin na ganito. Sabi ni Gab nun, natatandaan ko, na ito yung, bagsakan lang na kanta na wag ganong puro speed rap. Kasi nga, pag sinabing mab, karamihan kasi speed rap talaga yun eh. Nangyari, medyo bagsakan lang, medyo hinahinay lang ng ano. Yun. Sabi ko, ganun ba? Sige, ganun. Kaya, pag pinainggan mo doon, dahil may multiply, bihira lang yung mga nag-speed rap doon. Nagulat nga ako kay Sparrow, nag-speed rap siya rin eh. Sabi, isip ko, alam ko bagsakan lang ba't nag-speed rap si Sparrow nun? Hindi ko kaya nag-speed rap siya. Kasi, pag ganyan mga all-star, di kasi may iwasan sa mob na karamihan talaga dyan, speed rap dyan, pag nag-all-star, asahan mo yan, na hindi may iwasan sa isa't isa na magpapalupitan kayo dyan ng ano. Kaya nung time na yun, with Don't Die Multiply, hindi ko akalain na magiging ganun, na sabi ni Gab, parang medyo masa lang ng konti, medyo chill-chill lang natin yung kanta natin dyan. Yung mga skills mo na yan, Kuis, paano mo inaral yun? Skills? About sa pag-mix, pag-ano ng music video. Dati wala man ako alam sa mga ganito, mix ng kanta. Wala akong alam, nanonood lang ako. Nakikita ko lang kay Gab. Minsan nga, naalala ko, pag nandun ka, nag-mix siya, hindi niya pinakikita nag-mix siya. Sa akin naranasan ko yun. Lilingon muna sa likod yun, itignan ko sino yung tao doon. Pag alam niya na may alam ka, marunong ka, nagsisiyasat ka sa ginagawa niya, hindi niya papakita yun. Papauwiin ka muna ron. Kaya, nirecord mo ron, hindi niya agad i-mix yun. Babalikan na lang, papasa na lang yun sa'yo. Hindi niya papakita yun. Kasi time niya, wala rin akong alam nun. Tsaka, wala rin akong idea. Hindi ko rin type mag-mix ng kanta ng panahon na yun. Wala nga akong alam sa computer nun eh. Alam ko lang, Facebook, pero mga ganun, wala akong alam doon. Si Innocent One, nung hindi pa siya bumabalik sa pag-rap nun, ang nagkasama kami ni Bling. Si Bling na lang ang nakasama ko. Plus siya, nagpupunta si Bling dito sa bahay. Gustong-gusto kasi ni Bling na bumalik sa pag-rap si Innocent One. Gustong-gusto niya talaga. Ngayon, kakapunta ni Bling dito, pinag-uusapan namin lagi siya dahil di na nga nag-rap si Tibo nung nabubuhay pa si Tibo nun. Rest in peace sa'yo, Pards. Ayun nga, naggawa kami ni Bling na kanta na Tawagan Mo Lang. Sige, gawa tayong kanta. Tungkol nga sa kaibigan. Ayun, yun ni Bling, sinulatan niya, sinulatan ko. Sabi ko kay Bling, okay lang ba, labas natin to, parang medyo baka isipin kay Innocent One to, kay tong kanta na to. Sabi, hindi yan, okay lang yan na kasi gusto rin talaga namin lumabas si Innocent One. Baga, kanta lang naman sa kaibigan na parang tawagan mo lang kaibigan kasi, di ba, yung mga kanta yun. Basta pakinggan niya lang kanta, tawagan mo lang. Hanggang sa dumating yung punto na lumabas yung kanta na yun, siguro mga 2 buwan lumipas, 3 buwan, 2 buwan. Nagulat ako, nagpunta si si Innocent One, na hindi ko inaasahan, hindi ko talaga pumunta. Pumunta siya rito ng alauna, 2:00 ng madaling araw pumunta siya rito. Dala niya yung sasakyan, yung kotse. Hindi ako makapaniwala na pumunta siya kasi ang tagal namin di nagkita. Kasi lumaylo ako sa pag-rap 2013 eh. Siya, ang tagal niya rin nawala. Kaya nagulat ako, nagkita uli kami. Dumating siya, dala niya yung kotse niya rito. Nabigla talaga ako. Hindi ko akalain na pupunta talaga siya. Tapos, syempre, first time niya pumunta sa bahay namin. Alam ko, nag-chat kami muna siguro. Nag-chat siya sa akin, kamusta na, ganito, gano'n. Tapos sinabi yung location ko. Pero hindi ko na pupunta talaga siya. Wala sa isip na pupunta siya. Pumunta siya, 2:00 na madaling araw, dala yung sasakyan. Tapos punta kami sa studio. Ang di ko makakalimutan na sinabi niya nun, alam mo ba, pre, ikaw ang kauna-unahang tropa na pinuntahan ko ngayon. Diba? Kasi nawala siya sa pag-rap. Sabi ko, ba't ako? Basta, ikaw yung una kong pinuntahan. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Tibo yan. Ikaw yung kauna na pinuntahan ko dito. Ang dami kong pwedeng puntahan na tropa na malalapit, pero ikaw yung una kong pinuntahan nun. Kasi iniisip ko yung sinasabi niya na yun. As yun nga, nagkamustahan kami. Okay na, balik ka ba sa pag-rap? Ayun nga, pre. Kasi nga, alam mo na, may mga iniintindi tayo, gano'n. Sabi ko, ang tagal mo na di nag-rap eh. Pero sabi niya, hindi, unti-unti naman ako babalik na pag-rap, unti-unti lang. Kamusta kami? Hanggang sa dito siya natulog nun. Umaga na kami. Pagising ng umaga nun, nagulat ako, bumili ng pagkain yan. Perang dala, bumili siya. Siya bumili, namalengke pa nga kami, dala yung kotse niya eh. Kwentuhan kami, ganun. Sabi ko, siguro, napanood niya yung sa vlog namin ni Bling, kasi nag-vlog kami ni Bling noon tungkol sa kanya. Napanood niya yun eh. Kasi nakwento sa akin yan ni Tibo. Pero nga din, taga sa amin dun eh.
Niloloko ako eh. Ba't na sabi sa'yo? Sabi, Bo, sa may computer shop ba yun o ano? Tawagan mo lang daw, tawagan mo lang. Anong tawagan mo lang? Tawagan mo lang daw siya. Anong tawagan mo lang? Inisip niya raw, anong tawagan mo lang? Inisip niya ni sinasabi ng bata na yun sa lugar nila. Ngayon, tinignan niya at research sa internet. Ang tawagan pala, naglabas kami ng kanta na hindi niya alam. Napainggan niya yung tawagan mo lang. Ay, napainggan niya yun. Ewan ko, inisip niya ron, parang siguro marami nagko-comment na para sa kanya yung kanta na yun, na iniisip ng iba kung para sa kanya yun. Eh, nagawa lang naman namin ni Bling para sa magkakaibigan. Kaya syempre, nasakto lang din na di sila nagkakasama ngayon. Yun. Eh, sabi niya, napanood niya yun. Tinanong ko, ano reaction mo, Bo? Wala, nainis nga ako dun sa nagsabi na yun na, tawagan mo lang, Bo, tawagan mo lang daw, Bo. Kaya naisip siya, tawagan mo lang. Ganun. Yun, yung narinig niya yung kanta na yun. Yun, nagpunta siya rito nun, pre. Nagpunta siya rito nun. Naging na-curious daw siya na nalaman niya na meron na akong studio. Kasi hindi na rin siya nag-i-internet nun. Alam ko, bihira na lang siya mag-social media nun eh. Hindi na siya nag-rap eh. Baga wala na siyang idea kung ano yung mga nangyayari. Hindi na siya updated sa mga rap nun eh. Eh nagulat siya na na may studio na pala ako. Si Bling nagpupunta sa akin. Si Bling dito rin natutulog. Minsan nabot si Bling rito ni Sambuan. 3 linggo, 2 linggo. Almost yun si Bling. Tapos gawa ng kanta. Si Bling, gawa ka lang ng gawa ng kanta. Okay yan, goods yan. Ako nang bahala. Ay, yun lang. Payo mo sa mga bago, based on your experience. Payo ko sa mga baguhan na rapper ngayon, makinig lang kayo. Makinig kayo ng makinig sa mga nauna sa inyo kasi sila, marami silang experience. Baga, alam na nila yung mga dati pa. Baga, alam na nila yung mga error, alam na nila yung mga okay, goods, para madagdagan yung idea niya. Hindi niya, maiwasan niya rin yung mga part na yun na hindi niya na mapagdaanan yun. Lalo na sa pagharap, sa panahon kasi ngayon, pagharap ngayon, iba na ang ngayon eh. Siguro makinig lang ng makinig sa mga iba, marami experience. As maging humble kayo, numero 1 maging humble kayo. Matuto kayong makisama sa tao. Kasi yung ego, minsan di natin maiwasan yun. Pagiging mapagmataas ka na, kailangan mo rin magpakumbaba talaga eh. Tanggapin mo rin sa sarili mo na may mas magaling sa'yo. Kasi pag may mas magaling sa'yo, marami ka matututunan sa kanya. Sure ball yun, marami ka matututunan. Basta ako kasi, pag nalam ko mas magaling sa akin, nai-excite ako. Pag magaling sa akin, ang dami kong natututunan. Pagka nagkwento siya, ganun ba yan? Nadadagdagan yung mga idea mo. Hindi yung sariling opinion mo lang. Basta ako, di ako makikinig yan. Ito, style ko eh. Diba, yung iba, hindi na ikinig sa gano'n, pag mataas, yun na. Basta makikinig ka sa marami ng experience, mga veterano na. Diba, baga kahit pa paano, may tatawid na, may idea silang mabibigyan ka ng aral sa history nila sa pag-rap, paano silang mag-rap, nadadagdagan yung idea mo. Yun lang, yun. Makikinig kayo kay Tito Stanley. Tito Stanley. Ayun, once again, Stanley Mike nga pala, mula sa grupo ng Rapture, Blockchain, 117 Mapstas. Salamat sa mga nanood at ito ang aking storya sa Street TV. Lapas tanganin, amin lalabas tanganin.